You bring me to life with all of your might. You are amazing, amazing. You died for a God to save all of us. You are amazing, amazing. You bring me to life with all of your might. You are amazing, amazing. You died for a cause to save all of us. God, you are amazing. God, you are amazing. Amen. Minsan pa po palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Come on, yung palakpak na para kay Jesus ngayong umagang ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Naniniwala po ako na lahat po tayo ay may magandang araw ngayon. May mga bagay man na nagpapangit sa araw natin. Hindi natin alam ano man yung mga challenges na yon, ano man yung mga changes na yon na nangyari sa ating buhay. Pero mas marami pa rin tayong dapat na ipagpasalamat sa ating Panginoon kung maraming dahilan para ikaw ay malungkot, para ikaw ay patuloy na ma-discourage sa buhay. Tandaan mo, mas maraming dahilan para magpasalamat ka at magpuri sa Panginoon. Una, buhay ka pa ngayong araw na ito, napakalaking blessing yan. Buhay pa yung katabi mo, nakakausap mo pa yan, gumagalaw pa naman, at patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Indeed, God is good all the time and all the time God is good. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin naman natin na nakaka-bless na good morning? So praise the Lord. Tayo po ngayon ay nasa 5th and last installment na po ng ating series ngayong June entitled Victorious Secret. Katangian ng matagumpay na buhay. Ito po pinag-uusapan natin dito, sinabi natin ito ay characteristics. Kinakailangan meron kang katangian ng isang nagsasucceed, ng isang victorious na tao. Ang isang mananagumpay na sundalo, may katangian niya ng isang mananagumpay. Ang isang matagumpay na negosyante, may katangian niya ng pagiging mananagumpay. Ang matagumpay na mananampalataya na Kristiyano ay may katangian niya ng mananagumpay. Kaya nga, iniisa-isa natin po ito para nang sa gayon magkaroon din tayo ng ganong characteristics. Ang maganda, ito ay napapractice. Ito ay nanunurture. Hindi siya nature, kundi siya ay nurture. Madalas ito ay nurture. So may mga bagay na kung saan di naman maganda ang ating pinanggalingan, pero pwedeng practicein Pwedeng baguhin yung mga katangian na ito sa ating buhay. So dito po sa huling pag-uusapan natin ngayon, dito po sa last installment natin ito, napaka-importante nito dahil lahat po tayo ay may mga kanya-kanyang mga limitasyon sa buhay. At yung mga limitations na yon ay nagiging dahilan para nang sa gayon hindi tayo makatawid from point A to point B. Yung mga limitations na yon, tulad ng kakulangan ng pera, limitations katulad ng height. Sinasabi ng iba, kasi maliit lang ako kaya hindi ako magtagumpay sa buhay kasi galing ako sa mahirap na pamilya, kasi babae lang ako. Kasi ganito, yung mga lang na yon, yung mga limitations na yon, sapat yon para hindi na tayo umusad sa buhay. Kasi ganito lang kasi ang kulay ko Kasi ipinanganak lang kasi ako sa ganitong pamilya. Sabihin nga po ulit natin, limitations. Ano yung mga bagay sa buhay natin na kung saan nakikita mo that you're limited? Mula nung ipinanganak ka, nung mga nakaraang taon, o hanggang ngayon na nakikita mo pa rin na limitation sa'yo. Ano yung mga limitations na yon? Kasi hindi naman ako dito nakatira, kasi wala naman akong ganitong klaseng cash, kaya hindi ako makapag-start ng business. Kasi nga, ganito yung environment namin, kaya hindi ako bago-bago. Limitations. Sapat yung mga limitasyon na yon para hindi na umusad ang isang tao sa buhay. Sapat yung mga limitations na yon para tanggapin niya na lang na hindi na siya magtatagumpay sa buhay, hindi na mababago yung kanyang buhay.
limitations. Kaya lang, ito maganda ngayon, lahat po tayo ay may limitation. Lahat po tayo ay may limitation. Pwedeng maganda ka, kaya lang kapos yung height mo. Yung ibang tao naman talagang pasok na pasok yung kanyang beauty para sa patimpalak na yon. Kaya lang kulang ng training. Lahat po tayo kung titignan natin ay may limitations. Yung katabi mo mukha lang perfect yan, tignan mo. May limitasyon yan, maniwala ka. At may mga limitasyon yan na kung saan minsan yun ang naha-highlight sa atin. Every time na may gusto tayong mangyaring pagbabago sa ating buhay o sa ating pamumuhay, pwedeng gamitin niya ng kaaway para yun ang i-highlight sa'yo. Para yun ang ma-magnify. Para yun ang tumaas, yun ang ma-maximize natin. Para yun ang laging makita natin. Na kung saan para hindi mo makita na meron ka palang strength sa kabila ng mga weaknesses mo. At walang taong perpekto dito sa mundo. Hindi ka makakahanap noon. Kaya lang madalas yun ang hahanapin natin, yun ang ipapakita sa atin para nang sa gayon, gamitin ng kaaway yun para matalo tayo. Pero hindi tayo papayag. Kasi ito yung pag-uusapan natin ngayon. How to succeed despite limitations at hand. Paano ako magiging mananagumpay kahit na limitado ang aking buhay? Paano? I want you to open your Bible with me in Acts chapter 28 verses 30 hanggang 31. Ito po yung pinakahuling mga verses sa Book of Acts. At alam naman po natin na ang Book of Acts ay napaka-significant na libro, especially sa New Testament. Especially sa kasaysayan ng expansion ng church. At ito pong Book of Acts, makikita natin napakatindi ng ending niya. Because despite all the attempts to stop Apostle Paul, the message goes forth. Ang kingdom of God ay patuloy na umusad at patuloy na lumakas. Surprisingly, mapapansin natin dito sa passage na ito na nasa kulungan si Apostle Paul. Especially siya po ay naka-house arrest. Pero paano siya nagtagumpay kahit limitado ang kanyang pamumuhay? Kahit limitado ang kanyang sitwasyon, kahit na siya'y nakakulong, paano siya nag-succeed? At ano yung tagumpay na yon na kung saan matututuhan natin dito? Acts chapter 28 verses 30 hanggang 31. For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him boldly. And without hindrance, he preached the kingdom of God and thought about the Lord Jesus Christ. So praise the Lord. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Ulitin ko po, napaka-significant ng huling verse dito sa passage na ito. Boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and thought about the Lord Jesus Christ. Hindi napigilan. Patuloy na umusad ang kingdom of God. Patuloy na lumago. At siya din ay patuloy na lumalago kahit na siya'y nakakulong. By the way, kapag binasa lang natin po ng pangkaraniwan dito, hindi natin madidetect na si Apostle Paul pala ay nasa kulong. Ito po, nasa kulungan. Yung his own rented house po dito, house arrest ito. Siya po ay nakakulong nung panahon na ito at siya po ay bantay sarado nung panahon na ito. Ulitin ko po. Umusad ang gawain. Umusad ang gawain, nakasakulungan yung isa sa mga pinaka-prominent na leader. Umusad yung gawain, limitado yung buhay niya. Boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and thought about the Lord Jesus Christ. Ano nangyari? Yung iba pag tumigil na, yung pangkaraniwang ginagawa nila, titigil na rin yung buhay nila eh. Not Paul. Kasi meron siyang katangian na kahit na limitado yung sitwasyon, tiyak yun uusad pa rin yung buhay niya. Hindi siya mapapahinto. How to succeed despite limitations. So join me in our message today entitled, Bloom Where You Are Planted. Sabihin nga po natin, bloom. Paano ka mamumunga? Paano ka magfo-flourish sa ganyang sitwasyon mo ngayon o kinalalagyan mo? Buti pa yung mga kaklase ko, may pang-tuition sila.
Eh wala nga kang pambayad ng tuition magulang mo eh. Ano magagawa mo? Buti pa yung mga klase ko nakatira sa ganitong bansa. Eh hindi ka nga doon nakatira eh. Buti pa yung kaibigan ko, 6'4" siya. Nakuha po natin yon. Anong gagawin mo? Tatanggapin mo na lang ba na gano'n ang sitwasyon mo? O i-deny mo ba ang sitwasyon mo? Ano ba ang dapat gawin? Paano ako magsasucceed? Kahit na kitang-kita ko yung limitasyon sa aking buhay. Bloom where you are planted. Lahat po ng ready at excited ng matuto at mabago, magsabi po ng malakas na amen. Number 1, verse 30. For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. How to succeed despite limitations. How to succeed despite limitations. Ulitin ko po, may mga strengths tayo. Pero tiyak yan, may limitasyon ka. Yung katabi mo, kapatid, mukha lang walang limitasyon, pero ang daming limitasyon yan. Hindi ko alam, ano yung mga limitasyon ngayon para hindi tayo makausad, para hindi natin magawa yung tama, para nang sa gayon, ito yung madalas na ma-magnify sa atin na kapag nakita mo na ito, magsisimula ka ng maging mababa ang tingin mo sa sarili mo. At ito yung pwedeng gamitin ng kaaway at lagi niya sa iyong ibulong kasi wala ka nito, kasi ganyan magulang mo, kasi ganyan yung bansa ninyo, kasi ganyan yun ang nangyari sa iyo. Anong gagawin mo? Paano ako magfo-flourish? Paano ako magbo-bloom sa kinalalagyan kong sitwasyon ngayon? Number 1, be able. Sabihin nga po natin, be able. Ang ibig sabihin po ng able, having the power, skills, means, or opportunity to do something. Having the power. So lahat po tayo mga kapatid, ay meron tayong kakayahan. Don't ever believe a lie that you are junk. Because God doesn't create junk. Hindi nag-create si Lord ng basura. So pwedeng limitado ang height ng katabi mo, pero hindi yan basura, kayamanan yan. Pwedeng limitado ang naging edukasyon natin, pero hindi yan basura. Kung paniniwalaan natin na tayo ay basura, parang hindi na tayo naniwala that we were fearfully and wonderfully made. Nakuha po natin, lahat tayo ay may weakness, pero lahat din tayo may strength. So meron tayong ability. Now, ano yung ginawa dito ni Apostle Paul? Ano ba yung mga katangian ng mga taong able? Dapat nagmamanifest ito. Basahin ko po sa The Voice version para po mas malinaw itong verse na ito, itong verse 30 na ito. For 2 full years, he lived there in Rome, paying all his own expenses, receiving all who came to him. So ito po yung his own, importante po dito yung own rented house, paying all his own expenses. Teka lang, tignan niyo po, paano niya nabayaran yung mga expenses niya? Nakakulong siya. Kahit na house arrest ito. Paano siya nakabayad? Alam niyo po, marami pong pwedeng maging dahilan para mabayaran niya lahat ng expenses niya. Nakalagay sa text for 2 full years. Paano niya nabayaran yon? May abilidad si Apostle Paul. At pwede nating sabihin na kaya niya nabayaran ito because yung support ng mga kaibigan niya. Kasi negosyante po si Apostle Paul. At kasama niya doon sa missionary journey, yung business partner niya, yung mga business partners niya. Sino yan? Si Aquila and Priscilla. Yung mag-asawa na Aquila at Priscilla. So, negosyante itong mga ito. Maybe na-win ni Apostle Paul, maganda yung work ethics ni Apostle Paul, kaya niya na-win itong mga ito. Nakuha po natin na pagkatiwalaan si Apostle Paul at kinausap ng Panginoon itong mga business partners na ito. Pwede din nakuha ni Apostle Paul yung kanyang support kasi lagi may pumapasok sa kanya, may dumadalaw sa kanya eh. Pwede naman dumalaw at nakakapag-minister siya. Mapapansin natin dito sa passage nito, still nakakapag-minister si Apostle Paul sa mga tao. Anong ibig sabihin nun? First, able people are skillful. Ang mga able na mga tao, napansin niyo po, kahit nakakulong ang isang tao, hindi mo makukulong ang kaalaman yan. Kahit na ilagay mo sa maliit na bahay, ang isang tao na may skill, lalabas yung skill niyan. Marami na po kayong kakilala, nakasulat sila ng magagandang libro kahit na sila ay nakakulong.
Kahit na limitado ang kanilang buhay. Nakakita na po kayo mga kapatid na nakapagtapos ng abogasya kahit na sinasabing janitor lang siya. Nakapagtapos ng kanyang pag-aaral o nakapagtayo ng malaking negosyo kahit na sinabi sila ay illegal settlers or squatter sa term dati. Hindi mo maiikulong ang taong madiskarte. Hindi mo mabibigyan ng limitasyon yan. All able people are skillful. Sabi nga po natin, skillful. Being skillful enables individuals to tackle challenges effectively, innovate, and contribute to more meaningful things. Especially dun sa mga chosen field nila. Hindi pwedeng wala ma-contribute yung taong yan. May skill yan eh. Ibig sabihin, may nasusolusyonan. Pag sinabing skill, may nasusolusyonan siya na problema. Kapag may skill ka, kapatid, maniwala ka, kahit limitado. Sabihin na nilang limitado ang height mo, pero yung utak mo hindi naman. Nakuha mo, kapatid. Sabihin na natin limitado yung kaperahan, pero may skill ka para magawa ito. Hindi, kasi wala akong daming ganyan eh. Wala kasi akong pera. Kaya hindi ako makapag-start ng business. Yan, sinabi ko, limitado. Pero alam mo ba, pwedeng yung idea mo bilhin ng tao. Sa'yo idea, sa kanila ang pondo. Kaya lang, pinaniwala ka na wala kang silbi. Pinaniwala ka ng sarili mo. Hina-highlights ng mga tao o hina-highlights ng kaaway, lagi yung limitasyon mo. Na kung saan sapat yun para maitago yung mga bagay na meron ka. At the same time, sige na, nandito ako sa limitadong sitwasyon ngayon. Di mag-develop ako ng skill ko. Kaysa ibili ng pambisyo ito, ang mahirap, yung mga tao yun, no, nakikita nila, wala akong pera, limitado yung pera ko, pero may pambisyo. Di sana training mo na lang yan. Pinambayad mo sana ng training, bumili ka sana ng libro, umattend ka sana ng mentoring. Hindi, puro kasi pera-pera dito. Ganun talaga yun. Mag-invest ka. Yung pambisyo mo rin naman dati, pera din yun. Kaya lang ang tanong, saan mo man nilagay yung kahit na katiting na perang yan? Kasi yung maliit na bagay na yan, pag nilagay mo, minsan isang training yan, isang libro yan, na mabasa mo, nandudod na, kakagamitin na ng Panginoon para makapag-develop. Ano yung pwede mong gamitin, kapatid? Ano yung pwede mong gawin na paraan para ma-develop yung skill na yan? Yes, yung skill na yan, mga kapatid, ulitin ko, more on nurture siya kaysa nature. Ibig sabihin, pwede mo din makuha ito sa ibang tao. Ano yung pwede natin gawin ngayon? Para makapag-develop tayo ng skill. Tandaan, skills open opportunity. Ang skill, nagbubukas yan ng oportunidad. Na kapag ikaw ang naisip nila, halimbawa may problema sila sa kuryente, ikaw agad maisip nila. Kulang ako ng editor eh. Ito, tukuhain mo kasi may skill ka. Ano yung skill na pwede mong ma-develop na kapag nangailangan ng solusyon, itong mga tao, isa ka sa may isip. That's skills. Sabi nga po ulit natin, skills. At lahat tayo, meron yan. At lahat tayo, pwedeng makapag-develop niyan. Kaya may pangtustos si Apostol Pablo kasi may skill siya. May skill siya na magturo. Bakit? Nung wala pa siya dito sa kulungan, nag-training siya na nag-training. Kaya siya ay Pharisee. Nag-aral siya, nag-aral. Tapos dinevelop niya yung kanyang sarili. Kaya kahit na siya'y nakakulong, siya pa rin yung hinahanap. Skill. Second, able people are resourceful. Sabi nga po natin, resourceful. Biruin mo yun. Kaalaman, kakayahan, pagiging maparaan. Ibig sabihin, si Apostle Paul, kaya niyang gumawa ng paraan for 2 full years. He lived there in Rome paying all his own expenses. Paying all his own expenses. Nakakulong, bantay sarado, may kakayahang magtustos ng kanyang pangangailangan. Eh yung iba nga, hindi naman nakakulong eh. Kain, tulog.
laro, kaya nyo naman gawin yon. Pero walang pandustos. Resourceful. Remember that resourcefulness is the ability to find clever ways to overcome obstacles and make the most of available resources. Laging merong solusyon. Si Apostle Paul, napaka-resourceful niya. Oo, nandito na ako sa sitwasyon na ito. Pero paano ko matutustusan yung pangangailangan ko? Ulitin ko kasi may skill siya. Kaya siya able. At the same time, naghahanap siya ng paraan at hindi niya hinahanap ang dahilan na naman. May mga tao mas magaling maghanap ng dahilan kaysa maghanap ng paraan. Ulitin ko po Maraming mga tao mas magaling maghanap ng dahilan kaysa maghanap ng paraan. Sabihin po ulit natin, paraan. Paraan, hindi dahilan. Minsan pag may problema, madalas, majority ng tao, ano pong maririnig nyo? Paraan o dahilan? Dahilan. Paano ka makakahanap ng solusyon kung ang hinahanap mo lagi, problema? Paano makakahanap ng solusyon kung nagdudwell lagi tayo sa limitasyon? Not Apostle Paul. Bukod sa may skill siya, resourceful siya. Paying all his own expenses. Receiving all who came to him. O syempre, ginamit niya yung skill niya. Nasamahan siya ng Panginoon, may pumupunta sa kanya kasi nakikita, solusyon siya dun sa problema. Maybe may problema sa mga churches at that time. May problema sa mga church, siya yung hinahanap. May problema yung mga tao sa buhay nila, biruin mo nakakulong na hinahanap pa. Napaka-resourceful. Meron na po akong mga nakainan. Nasabi ko, parang di naman pupuntahan to. Di ba kapag nagdinegosyo, madalas na sinasabi natin, strategic dapat yung lugar. But ang dami kong nakita, liblib na lugar pero dinadayo ng mga tao. Pero importante pa rin po yun yung strategic. Pero ito kasi kakaiba to . Kahit itago mo to, hahanapin . Meron ka bang ganun na mga kakilala? O meron ka bang ganun na tindahan na alam na kahit na liblib o kahit na tago, hahanapin mo dahil saan yung solusyon mo? May skill si Apostle Paul. At the same time, napaka-resourceful. Resourceful people are creative problem solvers who can turn limitations into opportunities. Oo, andito na ako sa limitasyon na ito. Limitado na, nakakulong siya, may bantay pa siya. Pero pwede akong dalawin. Pwede ako may makausap. O di gagamitin niya yung katiting na paraan, yung katiting na solusyon na pwede niyang gawin para matustusan niya yung pangangailangan niya. How to succeed despite limitations, be able. Mas mag-focus ka, kapatid, dun sa ability mo kaysa dun sa scarcity mo. Mag-focus ka dun sa God-given ability mo kaysa dun sa scarcity na nakikita natin ngayon. Ano yung kakulangan ko? Lahat naman tayo may kakulangan, pero tiyak yan may God-given ability ka. At pwede ka rin mag-develop ng mga skills na ito at gagawa lagi ng paraan kaysa dahilan. Paraan kaysa sa dahilan. Pwede ba? Mag-shift na ngayong panahon na ito. It took me how many years para ma-develop yung ganyang mindset? Kasi simula pa lang nung bata tayo, pag may pinapagawa sa atin, dahilan agad yan bago paraan. Napansin niyo po? O, hanapin mo nga to. Wala po . O, bumili ka nito. Sarado po yung tindahan . Nag-iisa lang ba yung tindahan? Hindi resourceful. Kinakailangan mag-shift siya. Kaysa negative yung nakikita agad natin, dapat ang unang pumapalo sa kanya, yung positive. Ano yung pwede kong gawin na paraan dito? Kaysa laging wala. Hanapin mo ano meron. Yan yung taong able. If you want to succeed despite limitations, kailangan makita mo yung ability mo. Nakuha po natin, kinakailangan mag-manifest yung ability yon. Kasi the moment or the more na laging ang ginagamit natin o pinapansin natin yung disability natin, mabubulok yung ability natin. Naniwala ka, kakalawangin yung ability yan. Kapag ang napapansin natin lagi, yung disability natin. Be able. Number two.
For 2 full years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. Number 2, how to succeed despite limitations. Number 2, be flexible. Sabihin nga po natin, be flexible. Kung gusto natin mga kapatid na mag-succeed tayo, mapagtagumpayan natin, itong ating sitwasyon ngayon, yung mga challenges sa buhay natin, dapat able tayo. At lahat ng mga tao may ability yan. At pwedeng mag-develop ng ability. Be skillful, be resourceful. Second, kinakailangan tayo ay flexible. One of the great characteristics of Paul is flexibility. Ito maganda. He will still do his mission in any possible means. Inside or outside. Temple or house. Free or chained. Gagawin niya pa rin yung mission niya. Ulitin ko, hindi mo siya mapipigilan. Tandaan, ang mga taong hindi flexible, ulitin ko ang mga taong hindi flexible, madaling maputol at madaling mawasak. Meron ka bang isang bagay ngayon dyan na hindi flexible? Lapis. Hindi flexible. Daling maputol. Kapag may wire ka dyan, ganun-ganunin mo yan, ang tagal. Flexible siya eh. Therefore, ang mga people who are not flexible are breakable. Ulitin ko people who are not flexible are breakable. Madali silang maputol. Kapag hindi ka flexible dun sa sitwasyon mo, madali kang mawala doon. And people who are not flexible are disposable. Sa isang kumpanya, pag hindi flexible ang isang tao, ayaw ko tong ugali ng mga tao eh. Nakasama ko eh. Tingin mo ba gusto din nila ugali mo? Ikaw nga pinagtiisan nila eh. Kasi nga naniniwala yung ibang tao na hindi lahat ng ugali pare-parehas. May masyadong malambot, may masyadong matigas, may masyadong tough, may masyado namang kind na mga tao. Napansin mo, lahat na nag-succeed na tao, kinaya niyan yung kanyang environment na iba-iba. Ang kagandahan lang, flexible kasi siya. Sa tahanan na lang natin, hindi lahat magkakaugali eh. Iba ugali ng nanay mo, iba ugali ng tatay mo, iba ugali ng kapatid mo. Bakit ka tumagal dyan? Kasi naging flexible ka dyan. Ibig sabihin, kaya mo pala eh. Sabi mo sa katabi mo, kaya mo pala. Kaya mo pala maging flexible eh. Kaya natin. Ulitin ko, people who are not flexible are breakable. Sa isang relasyon, lagi ko ang sinasabi, pagdating sa isang relasyon, hindi lagi kayo magkaparehas. Bakit? Hindi naman kayo uniform eh. Ang sabi ng Bible, unity. Hindi uniformity. Pag sinabing uniformity, magkakaparehas tayo ng uniforme. Pag sinabing uniformity, pagdating sa relationship, parehas kayong lalaki, parehas kayong babae, magkaiba nga kayo eh. Minsan nga magkaibigan na parehas na lalaki, parehas na babae, magkaiba pa ng ugali eh. Lalo na pagdating sa pag-aasawa, babae siya, lalaki ka. Kaya nga ang ganda ng libro ni John Gray na women are from Venus, men are from Mars. Bakit? Magkakaiba talaga ang tao. Iba yung babae, iba talaga yung lalaki. Sasabihin mo sa asawa mong babae, ano ba yan? Napakahina mo sobra. Ikaw kaya magbuhat dyan ng 100 kilos. Naku, ikaw kasi lalaki ka. Nakuha po natin, magkakaiba siya. Pero despite ng pagkakaiba, pwede tayo magkaroon ng unity. There can be unity despite diversity. Pwede palang magkaisa ang isang grupo, ang isang relasyon, ang isang bansa, kahit na magkakaiba tayo ng lingwahe, kahit na magkakaiba tayo ng pinanggalingan sa buhay. Nakuha po natin, kaya lang may mga tao na hindi flexible. Kinakailangan sa isang relasyon ng flexibility. Kailangan din sa isang sitwasyon ng flexibility. Kagagaling natin sa tag-araw, magtatag-ulan na. Hindi, basta. Hindi ako magdadala ng payong. Di wag. Hindi magbabago ang panahon para sa atin. Tayo ang magbabago sa panahon. Sinabi ko nga, di ba, kapag kaya mong kontrolin ang isang bagay, control it. Baguhin mo. Pero pag hindi mo makontrol ang isang bagay, ikaw ang magbago. Kasi tiyak yun. Gusto ng Panginoon, tayo ang magbago.
Because it is better, listen to this, it is better to bend than to break. It is better to bend than to break. Kaysa maghiwalay kayong dalawa na magkaibigan, na magkarelasyon. Pwede ba? Intindihin mo na muna siya ngayon. Pwede ba? Intindihin mo muna siya sa kasitwasyon niya ngayon because it is better to bend than to break. Mamaya pala, okay na yan eh. Kasusunod pala, okay na yan. Kaya lang, hindi mabilis tayong mairita. Hindi ko sinabing hindi nagagalit ang tao dahil ultimo ang Panginoon Kristo nagagalit. Iba ang nagagalit, iba ang magagalitin. Iba ang naiinip, iba ang mainipin. Pag ginawa mong bisyo, ang isang bagay na negative, magiging, alam mo yan, magiging bagay na kung saan ikasisira at ikawawasak ng buhay natin yan. So napaka-importante ng flexibility. How? Number 1, accept changes. Magiging flexible ang isang tao pag tinanggap niya na may pagbabagong nangyari. Tignan niyo po, verse 30. For 2 full years, tignan niyo po Paul stayed in his own rented house. So pwede naman, kapo na nga tayo dito, mamatay na ako, mamatay. Hindi. Bakit? May nakita si Apostle Paul na opportunity dito sa sitwasyon na ito. Or maybe, di ba, pwede naman siyang katulad ng ginawa nila ni Paul and Silas. Di ba, bumukas yung kulungan eh. Nakalaya sila. O, ito ngayon. The mere fact na hindi bumubukas yung kulungan at hindi siya makalaya, ibig sabihin, may gusto sa kanyang gawin ng Panginoon dyan sa sitwasyon na yan. Sa totoo lang, pwede ka naman mag-pray eh. Lord, bigyan niyo po ako ng 1 milyon ngayong month na to. May panahon na binigyan ka nga ni Lord. Pero ba't ngayon may hindi? Baka gusto ni Lord, yung pera mo, yung resources, makuha mo naman sa isang magandang diskarte. Nakuha po natin yun mga kapatid. So you must discern. Pag may mga bagay na kung saan hindi mo mabago, baka gusto ng Panginoon, ikaw muna magbago. Paul stayed there in his own rented house. Accept changes. Tinanggap niya yung reality na nasa ibang lugar na siya. Tinanggap niya yung reality na may bago siyang kinalalagyan. Nagsisimula ang lahat sa acceptance. Na may pagbabago nangyari. Tanggapin mo yung realidad na umiidad na yung anak mo. Na hindi na siya yung 1-year-old. Katulad dati. At tanggapin mo din yung realidad na yung magulang mo umiidad na. Na hindi na rin siya katulad nakasinlakas ng dati. Accept changes. Tanggapin mo yung realidad na umuulan na. Accept. Sabi nga po natin, accept. Napaka-importante, accept natin yung changes na yon. Tinanggap niya yung reality. Nasa ibang lugar na ako, nandito ako ngayon. Hindi naman gumawa si Lord ng himala. Nabubukas yung pintuan para makalaya ako katulad ng ginawa niya dati. Tiyak yan, still gagawa pa rin si Lord ng ibang kapamaraanan ng kanyang himala. Dahil ang pagpapala ng Panginoon ay may iba't ibang mukha. Ito yung sinabi niya. Don't dwell in the past. Huwag kang magdudwell sa nakalipas mo. Kasi bakit? Sinabi niya ganun, the Lord is doing a new thing, sabi sa book of Isaiah. Yung sinasabi niya wag magdudwell doon sa passage na yun, sa book of Isaiah. Yun yung, doon pa rin ang hinahanap ng mga tao. Gusto pa rin nila may parting of the Red Sea. Para nakastuck na lang sila, na kapag miracle, laging may dagat na kung saan may mahahati. Teka lang, sabi ni Lord, dyan yung ipapako nyo ba ako pag miracle, lagi may dagat na mahahati? Pwede bang ngayon tuyuin ko yung dagat? Pwede ba ngayon gumawa ko ng kalsada? O pwede ba yung miracle ko ngayon, yung desert naman, lagyan ko ng ilog? Ang himala ng Panginoon, ang pagpapala ng Panginoon ay may iba't ibang mukha. Hindi natin pwedeng i-box yun. So we must accept changes. Accept natin na may pagbabagong nangyayari. Doon nagsisimulan lahat. Accept mo rin. Especially sa leadership, lagi ko po itong sinasabi sa kanila. Na darating ang panahon, hindi mo na magagawa yung dating ginagawa mo. Pero may magagawa ka pa rin dito sa season mo. Lalo na pag umiidad na, pagdating sa leadership. Ang tawag dyan, retirement. Pag sinabing retirement, hindi tutulala yon. Retire. Magpapalit ka ng gulong, tapos uusad ka ulit. Ibang gulong nga lang gagamitin mo. Parang kapag winter, sa ibang bansa,
magpapalit ka ng tire. Hindi yung pangkaraniwan na tire ang gagamitin mo dahil may mas magandang tire na nababagay dun sa sitwasyon na yon. Tanggapin mo nga lang na winter. Para palitan mo yung ginagamit mo ngayon. That's retirement. Nakuha po natin, hindi tutulala, kundi gagawa ng paraan para nang sa gayon tanggapin yung pagbabago at may tuloy na may pag-usad na mangyari sa buhay niya. Second, una, accept changes para maging flexible tayo. Pangalawa, adjust to challenges. Kinakailangan, adjust din. Tignan natin verse 30. For 2 whole years, Paul stayed there in his own rented house and welcomed all who came to see him. And welcomed all who came to see him. Again, during this time, Paul was in house arrest. At ang ginagawa ni Apostle Paul, still wini-welcome niya pa rin yung mga tao na gustong makipag-discussion sa kanya at nagtatanong sa kanya about the kingdom of God. Apostle Paul was chained to a guard and was relieved every 6 hours. Meron nakabantay sa kanyang gwardya. Ito ngayon. O dahil may gwardya siya habang nagsishare siya, makinig kayo maigit dito. Di nakakarinig ngayon ng salita ng Diyos yung gwardya niya. Ano ba to? Di ako makapag-share ng word of God. May gwardya. Di mag-share ka ng word of God para marinig ng gwardya. At ang nangyari, Philippians chapter 1, Philippians chapter 4, yung mga gwardya niya, nakakilala kay Lord. Ako po natin yun mga kapatid. Adjust ka lang doon sa mga challenges. O dati nagpipreach siya, walang gwardya. O di mag-preach ka may gwardya. Dati nasanay kang ganito, di sanayan mo rin yung ganito. Sanayan lang naman yan. Dati yung katabi mo ngayon, di ka naman sanay na katabi yan eh. Sanay ka lang eh. Ako po natin, nag-adjust ka lang doon sa mga challenges na nangyari. Challenge yung gwardya, pero nakita niya, opportunity to. Kung pagalitan niya ako, di pagalitan niya ako, nakikinig ng word of God eh. Kahit bantay-bantay siya, nakakilala tuloy kay Lord yung mga gwardya niya. Mag-a-adjust ka dun sa mga challenges para nang sa gayon, magtagumpay ka dun sa sitwasyon na yon. Kailangan nga lang ng flexibility. Ito maganda. May mga letters si Apostle Paul na sinulat niya sa mga simbahan nang siya'y malaya. 1 Corinthians, 2 Corinthians, nakawa natin yon. Yung mga sulat niya sa simbahan, sa mga simbahan. Pero may sinulat din si Apostle Paul na kung saan sinulat niya sa kulungan. At hanggang ngayon, napaka-life-changing ng mga librong yon. Philippians, Ephesians, Colossians, Philemon, sinulat niya yon. Hindi nung panahon na malaya siya, nung panahon na sinasabi na limitado siya. Anong ginawa niya? Hindi nag-adjust siya. Dati nagsusulat siya sa sarili niyang bahay, di nagsusulat siya sa kulungan. Anong pinagkaiba? Yung lugar. Anong similarity? Itong ballpen, yung panulat niya, parehas lang naman yun. Susulat pa rin yun. Adjust ka nga lang. Embrace the challenge. Kung ano yung ginagawa niya sa labas, kahit na nag-iba yung sitwasyon niya, gagawin niya pa rin yun. Kahit mag-a-adjust nga lang talaga siya. I-accept niya lang na talagang ganito na yung sitwasyon ko ngayon. Na ganito na talaga yung sitwasyon ko ngayon. May mga bagay na kung saan, tandaan natin, the only constant in this world is change. Laging nagbabago yan. Kahit anong pilit mo, yung buhok na yan, mag-iiba yan ng kulay. Kahit na ilang ching-changso ang ilagay mo sa mukha mo, kapatid. Magbabago yan. Kahit ikaw pa ang nagmamay-ari ng pinakamalaki na cosmetic na company sa buong mundo, magbabago yan. Because none of us can hold back the process of aging. Hindi ko sinabing bawal kung may kakayahan ka, do it. Kung saan ka makakaramdam na tataas yung confidence mo, do it. But accept the reality. Darating ang panahon na kung saan mag-iibang sitwasyon. Pero pag dumating yun, anong gagawin mo? Iiyak ka na lang?
Sabi ko nga, may sinabihan ako alam mo, ang solusyon, magsisimula yan pag tinigil mo na magdrama. Kasi hanggat clouded ka ng emosyon, hindi ka makakahanap ng solusyon. You have to accept changes and you have to adjust to challenges. Kailangan gawin natin ito. In the heat of the moment, bloom and don't wilt. Remember that pressure creates beautiful things. Ulitin ko pressure creates beautiful things. Diamond withstand incredible pressure during their formation. Hindi basta-basta yan. Pearls are created when a clam is irritated in a tiny grain of sand. Di ba mga kapatid yung perlas? Saan nakikreate yan? Kasi may lumuha na kabibe. At tandaan mo kapatid, huwag mong sasayangin yan luhang yan. Kasi yung huling luha mo, pwede mong gamitin as motivation yan para umayos yung buhay mo at umayos yung pamilya mo, ang mga tao sa paligid mo. Pwede niyang luhang yan, maging treasure balang araw. Ilan sa atin dito, after ng iyak mo, doon ka lalong nag-repent, di ba? Doon ka lalong na-motivate, na ayusin ang buhay mo. Na ayusin tong sitwasyon na ito. Sige na, accept changes. Then adjust to challenges. Pearls are created when a clam is irritated by a tiny grain of sand. A caterpillar turns into a butterfly after slowly breaking free of its cocoon. Hindi naman basta-basta naging butterfly yan. Kinakailangan, lalabas ka dun sa cocoon at hindi ganun kadali yon. Forests regrow and bloom abundantly after forest fires. Hindi porket nagkaroon na ng wildfire dun sa forest na yon, hindi na magiging forest yon. Dahil maraming dati na nasunog yung lugar na yon, naging forest pa rin naman ngayon. Tandaan natin, change, beauty, and flourishing go hand in hand. Ulit sinasabi ko nga, kung may negative, may positive. At doon umaandar ang isang baterya. Doon din umaandar ang mundo. Hindi ka huhusay pag walang mga negative na tao sa paligid mo. Hindi ka huhusay kapag walang mga negative na nangyari sa paligid mo. Naging magaling ka maghugas ng plato nung dumumi yung plato eh. Natuto ka magluto nung wala na nagluluto para sa'yo. Madami kang natutuhan na skill kasi tinanggap mo yung katotohanan na nagbago ang sitwasyon at nag-adjust ka dun sa sitwasyon na yon. Kung ano yung ginagawa ni Apostle Paul, ginawa niya pa rin kahit nasa magkaibang sitwasyon at magkaibang lugar at hindi siya huminto. So if you want to succeed, despite limitations, be flexible. O dati nagbabaon ka 500 per day sa school ninyo nung yayamanin pa si papa at si mama. Nung biglang nalugi yung negosyo, anong gagawin mo? Hindi, wala nang pang-provide eh. Tatambay na lang ako, magiinom na lang ako, magdodroga na lang ako, gagawin ko na lang ito. Hindi. O dati may service ka, di maglakad ka ngayon. Di maging resourceful ka. Just be flexible. Kaya dumadaan sa pagsubok eh. Para hindi ka maging breakable at hindi ka maging disposable. Sabi nga po natin, be flexible. Be flexible. O limbawa, parang sa church. O dati, hindi naman umuulan. Ang sarap umaten. Umuulan nga ngayon. Hindi magdala ka ng payong. Kasi nag-iiba talaga eh. Pag hindi mo mabago ang panahon, baguhin mo yung sarili mo. Just be flexible. Pangatlo, but not the least. Tignan niyo po ito, 31. Ito na. Boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and thought about the Lord Jesus Christ. How to succeed despite limitation. Sa kabila ng mga limitasyon, paano pa rin nag-succeed si Apostle Paul? Anong ginawa niya? Number 3, be unstoppable. Sabi nga po natin, unstoppable. Anong unang ginawa niya? Able. Gumawa siya ng paraan. Kaysa puro dahilan. Pangalawa, ang ginawa ni Apostle Paul, naging flexible siya. Tinanggap niya yung pagbabagong yon at nag-adjust siya doon sa mga challenges na yon. Kahit may gwardiya, di mag-preach kung may gwardiya. Nakakulong siya dito sa ganito lang, 4 na silid ng lugar na yon, di doon ako, i-maximize ko yung sitwasyon ko. Ito yung pera mo, i-maximize mo yon. Ito yung sitwasyon mo, i-maximize mo yon para nang sa gayon makalaya ka sa ganung sitwasyon. And then lastly, be unstoppable.
Tingnan niyo po, boldly and without hindrance. Sinabi dito, the word of God is proclaimed and boldly proclaimed in Rome. Kahit na, alam niyo po yon, kahit na napakalimitado ng panahon na yon. Tingnan niyo po ito Ang lakas na loob. Boldly and without hindrance. He preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ. Despite all the attempts to stop it, the message goes forth. Kahit na siya'y nakakulong. Ito bakit hindi? While Paul was in Rome, during his imprisonment, the gospel was not bound. Parang nung pandemic po, kasagsagan ng pandemic. Lagi kong sinabi sa kanila, pwedeng ang church building nagsara, pero ang church hindi kailanman magsasara. Kasi ang ibig sabihin ng church, assembly of believers called out once. Ang church hindi building. Ngayon na lang natin tinawag na building yan. Pero ang ibig sabihin ng church, ecclesia sa Greek. Ang ibig sabihin niyan, called out once. Pag ikaw ay nagkakatipon-tipon tayo, ang tawag dyan, church. Yung lugar na kinalalagyan natin ngayon, church building. So, nung panahon ng pandemic, ang nagsara, church building, pero hindi ang church. In fact, yung massive growth ng Amazing Hope nangyari nung pandemic. Ito pa, matinding example. Hindi tayo na bound ng pandemic. Doon pa lalo nag-flourish yung Amazing Hope. Yung Amazing Hope po, before nag-pandemic, 3 yata yung ating campuses. During the pandemic and yung post-pandemic po mga kapatid, ngayon po yung mga campuses natin nasa 40 na. Mamaya po may pupunta pa sa Pangasinan, Rejoice Campus natin, bagong campus natin ngayon, bagong tinayo na naman. Tapos meron po tayo mga 93 na pastors. Dati ilan lang yung pastors natin, kapatid. Pwedeng magsara, pwedeng may imprisonment, pwedeng may limitasyon, pero ang gawain ng Panginoon, hindi mo mapipigilan. Ang kilos ng Panginoon, hindi mo mapipigilan yan kahit kailan. Come on. Just be unstoppable. Aminin ko po mga kapatid, nag-aangal din ako ng ilang minuto. Ano ba to? Ba't nila sinasara? Virus lang yan Dati pa tayo may virus Alam niyo po yun? Kasi unlearned Hindi ko naman alam yun Pero lahat po tayo mga kapatid, minsan may mga negativity tayo sa buhay. Pero ang tanong, hanggang kailan mo patatagalin yan? Lahat po tayo may innocence. Kaya lang, hanggang kailan mo patatagalin yung innocence na yan? Yung arrogance na yan? Kinakailangan, tanggapin na natin habang maaga pa, and then be unstoppable. Ngayon, ang tanong, paano nagiging unstoppable ang isang tao? First, make maximum effort. Tignan niyo po. Pag sinabing unstoppable, dapat maximum, not minimum. Bakit? Limitado nga yung sitwasyon Wala nga tayong makain tatambay lang ako. Wala nga pambayad sa bill Tatambay lang ako, tapos maglalalasing ako, magdadrugs na lang ako, dahil hindi kapatid. Maximum. Dahil matindi yung kahirapan, tindihin mo rin kapatid yung gagawin natin. Importante ng maximum effort. Ngayon ang tanong, ano yung limitasyon mo? Tingin mo ba mababasag yan? Yung pader na yan? Ng minimum effort? Hindi kapatid. Maikli lang ang buhay natin. Tignan niyo po, verse 31, boldly and without hindrance. The word boldly in this passage is the Greek word pharisea. Ang ibig sabihin ng pharisea dito, yung boldly, all out. Sabihin nga po natin, all out. So kapag may limitasyon tayo, dapat all out ka. Gusto mo lumaya dyan sa kahirapan, all out ka. Gusto mo umayos tong ganitong sitwasyon, all out dapat. With maximum effort, at full power, at the top speed. May mga klase po ako sa seminary. Ito, nilapitan talaga ako. Sabi niya sa akin ng ganun, bro, ka masyadong mabilis. Masyadong kalingan. Baka pag masyado kang mabilis tumaas, pag nalaglag ka, mahirap, masakit. Sabi ko sa kanya, di bali masaktan ako, nahulog ako, nagsumikap ako. Kaysa nasasaktan ka, wala nangyayari sa buhay mo. Kasi po at that time, mga kapatid, galing-galingan ako ng bahagya. Kasi hindi naman talaga ako magaling. Ang problema nga, hindi nga ako magaling. Mas marami pa akong pinasok sa mall kaysa sa eskwelahan. Aminin ko yung mga kakulangan na ginawa ko sa buhay. Napag-iwanan ako.
Dahil sa katamaran, dahil sa bisyo, dahil sa buhay. Ngayon, Christian pa ba naman ako? Sinira ko na nga yung buhay ko nung hindi ako Christian. Ngayon, Christian ako, magsisira pa rin ako ng buhay. Maraming mga tao nung Christian, nung hindi ka Christian, nung hindi ka pa born again, sinira mo yung buhay mo. Ngayon born again ka, nagsisira ka pa rin ng buhay. Ano yarn? Ano ba yan? Ano nangyari? Ang tagal na nga natin nagsira ng buhay. Pwede pa ngayon, wag na. Sabi ko dati, maintindihan mo ako, nagsira kasi ako ng buhay ng matagal na panahon. Ngayon, humahabol ako. Wala akong pera, so lagi ako mas maaga kaysa sa janitor namin. Inaagahan ko kasi siya rin yung magbubukas. Yung maintenance namin dati, siya rin yung magbubukas ng, alam mo yung library. Tapos doon, basa-basa ako kasi wala akong pambili ng libro eh. Yung libro namin, 3,000 isa. 3 plus. At that time, wala nga ako ni 500 pambili ng libro. Di gawin ko magbasa ako na maaga. Ay required sa amin, babasahin ko dati, 2,000 pages per subject. Collateral reading namin. Anong gagawin mo? Maximum effort. Wala akong pambili ng libro, punta akong library, pagbabasahin ko lahat yan. Yun, libre yun. Habate, lagyan mo na ng maximum effort. Kasi life is too short to be wasted. Mamaya-mamaya ka, anong edad mo na? O ngayon, ano nang edad mo? Huwag mo sasabihin matanda ka na. Hanggat may buhay ka pa, do it! Huwag mo na nga lang sasayangin. Kaya nagsimula po ako mag-pastor, alam ko may struggle. Pero hindi ako titigil. Maximum effort. Boldly. Ito pa, second. Paano tayo magiging unstoppable? Make maximum effort. Kinakailangan, alam mo, bumabangga ka eh. Sa normal. Alam mo, nadadamage yung dati mong buhay eh. Nakuha mo yung kapatid, nakakapasok ka eh. Nagigiba yung dati mong buhay, nacha-challenge ka. Nacha-challenge ka. Halimbawa, sanay kang ganito lang yung pagbabasa mo, dinadagdagan mo, alam mo, nayayanig ka. Yun yung maximum effort. Pero hindi naman natin ramdam, para dati pa rin, baka minimum yung ginagamit natin. Lagyan mo maximum effort. Yung gastos mo sa training dati, ngayon gumagastos ka na. Para sa training, inuuna mo na yan kaysa sa ibang bagay. May yanig eh. Ibig sabihin, ginagawa mo yung maximum effort. Pangalawa, make the best of life. Tignan nyo po. 31. Boldly and without hindrance, he preached the kingdom of God and thought about the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, yung last word na binanggit dito, pag binasa natin sa Greek yan, ito po ang nilagay ditong last word, yung akulutos. Ang ibig sabihin ng akulutos na yan, without hindrance, yung without hindrance dito, di ba? He preached the word of God. Without hindrance, freely. Without hindrance, nakapag-preach siya sa kulungan, sa limitasyon niya. Ngayon, ito, tignan niyo maigi. How to succeed despite limitations? Listen to this. Use your prison to fulfill your mission. Use your prison, use your limitation to fulfill your mission. Nung nasa labas siya, nagpipreach siya. Nung limitado yung sitwasyon niya, ginamit niya yung limitadong sitwasyon niya para magawa pa rin niya yung pinapagawa sa kanya ni Lord. Ano yung kalagayan mo ngayon dyan? Ito maganda. Di ba sinabi ko nga, pwedeng maghimala si Lord na biglang lumaya sila. Ginagawa yan Paul and Silas eh. Nagpuri sila sa Panginoon, nayanig yung lugar, nakawala sila. Nakakilala yung guard. Sinabi nga ng iba eh, kaya si Paul, may favor siya dito sa kulungan na to. Kasi yung iba dyan, na-win niya dati. Pagpasok niya, di may pabor siya. Nakuha po natin, isa yon malahil. Kaya maluwag niya nagagawa to ngayon bukod sa Roman citizen siya. Nakuha po natin yan. Ano ngayon? Kaya nga lang, hindi nga ganun na nangyari. Walang himalang ganun na ginawa si Lord. Ulitin ko, may iba't ibang mukha ang himala ng Diyos. Baka dati yung himala mo galing dun sa ibang bansa. Baka yung himala mo ngayon nandito. Baka dati yung himala ng Panginoon sa buhay mo galing sa iba. Baka yung himala ng Panginoon naman galing sa katabi mo. Hindi natin alam. Basta ang alam ko, may iba't ibang mukha ang himala ng Diyos. Hindi mo siya mapapakok. Ito ngayon, matindi. Nung nasa labas sila, nagawa ni Apostol Paul ang pangangaral. May nakakakilala kay Lord. Ito matindi ngayon. Nagpipray, marahil nagpipray naman siya.
Bakit nandun pa rin siya sa loob? Baka gusto ng Panginoon, doon niya i-fulfill ang mission niya. O mas maraming nakakilala kay Lord. May nakakilala kay Lord. Kasi eto matindi, tignan nyo, kung malaya siya at that time, tama, may makakakilala kay Lord. Baka gusto ni Lord makakilala yung mga gwardya niya. Nakakilala tuloy kay Lord yung mga gwardya niya. Alam mo, sa sitwasyon mo ngayon, may purpose si Lord dyan eh. Hanapin mo nga lang. Nakuha po natin, hanapin mo lang. Use your limitation to fulfill your mission. Use your prison. Ano yung mga limitasyon natin? Ano yung problema mo ngayon na pwede mo pa rin magamit to fulfill your mission? Diyan lalabas yung kakayahan mo. Diyan lalabas yung bagong ikaw. Diyan lalabas yung bagong skill mo. At alam niyo po, dito sa kulungan na to, ulitin ko. Dito niya na isulat yung 4 na life-changing books. Kaysa tumulala siya, hindi nagsulat siya sa mga church. Philippians, Ephesians, Colossians, Philemon. And many guards became followers of Christ. Ulitin ko kapatid, may kanya-kanya po tayong limitasyon sa buhay. Ano yung mga limitasyon mo ngayon? But how to succeed despite that limitations? Pwedeng pera, pwedeng physical, natin na limitasyon, kasi may edad ka na, kasi bata ka pa, kasi may kahinaan ka. Yes, lahat tayo may limitations, but how to succeed? Number 1, be able. Sabi nga po ulit natin, be able. Gagawa ng paraan. Kaysa maghanap ng maraming dahilan. Be able, kasi lahat tayo ay may ability, tiyak yan. At may mga abilities tayo na kung saan pwede nating manurture. Pwede tayo mag-training, pwede natin makuha sa ibang tao. Mag-develop tayo ng ability, ng skill, at maging resourceful tayo. Second, be flexible. Tanggapin mo kapatid yung mga changes. Dahil the only constant in this world is change. Tiyak yan, nagbabago yung panahon, nagbabago yung edad natin, nagbabago ang season. Tanggapin mo lang talaga na nagbabago yan. Pero ang gagawin mo, mag-a-adjust ka ngayon sa challenges para still relevant ka pa rin. Nakakita na po kayo ng 100 taon na kumpanya? Ano nangyari? Relevant pa rin siya ngayon kasi nagbago siya. Yung mga hindi nagbago, pinanindigan nila yung dati nilang design. Wala mangyayari. Mapag-iiwanan ka. Kahit nagaano ka pa gagaling, kinakailangan mong mag-adjust. Be flexible. Adjust to challenges and accept changes. And then lastly, be unstoppable. Boldly and without hindrance, with maximum effort. Maximum effort and make the best of life. Yung sinabi natin. Make the best of life. Ginawa niya pa rin mag-preach. Nagsulat pa rin siya ng libro. Ginawa niya pa rin, namunga pa rin siya dun sa kanyang kinalalagyan. Minaximize niya yung kanyang buhay. At ito nangyari ngayon. Pinag-uusapan natin to. Dahil may isang tao na limitado yung kanyang sitwasyon, pero buti na lang may unlimited siya na Diyos. Limitado man ang sitwasyon mo, but we have an unlimited God. Pwedeng limitahan ng tao ang sitwasyon mo, pero may unlimited na Diyos ka na pwede mong lamitan. Hindi nila mapipigilan ang kilos ng ating Panginoon. Amen po ba? Come on, purihin natin ang Panginoon sa araw na ito. Praise the Lord. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Praise God if you can stand. Ulitin ko po mga kapatid, nasa house arrest nung panahon na ito, si Apostle Paul. Ito maganda, as we end this. 2 guards in the morning, 2 guards in the evening. Biruin mo yun? 2 gwardya sa umaga, 2 gwardya sa gabi. Relyebo lang yon. Relyebo yon. So pwedeng isipin, ano ba to? Hindi ako makakapag-preach yan. Dami nakikinig. Di ba yung gospel nga para sa lahat yan? Tingin mo ba yung gospel lang para lang sa mga taong matitino? Di ba yung gospel nga pagbabago, good news yan? Di ba gospel nga may kasama din dyan ng repentance? Di ba yung mga gwardyang yan kailangan din nila ng repentance at kailangan nila ng buhay? Magsishift nga lang talaga ng mindset. O sige, ito na yung sitwasyon na ito. Nandiyan na sila, nakikinig na rin naman sila eh. O di sama ko na sa Bible study to.
No choice naman eh. O di sinama, tinanggap niya lang yung pangyayari. Habang nangyayari doon, nakakakilala kay Lord yung mga gwardya. Pag may free time siya, sulat siya ng libro. Sulat tuloy ng Philippians, sulat ng Ephesians, Colossians, Philemon. And many of his guards became followers of Christ. Ito ngayon. Dahil yung gwardiya niya, no choice eh. Kailangan makinig din. Oh, dahil no choice ka, naka-chain ako sa'yo, eh di no choice ka rin, makakapakinig ka ng salita ng Panginoon. Magbabago lang talaga ng mindset. Ito maganda. Hindi lahat ng tao ay ganito. Bakit? Ang pagkakaparehas nila, may mga taong kaparehas ng sitwasyon si Apostle Paul. Sila rin ay naka-house arrest, sila rin ay nakakulong. Anong pinagkaiba ni Apostle Paul sa mga taong nakakulong? Pare-parehas silang may limitasyon. Nakuha po natin mga kapatid. Pare-parehas silang may gwardya. Pare-parehas sila na kung saan may pagsiil. Ibig sabihin, limitado yung sitwasyon nila na hindi nila nagagawa yung dapat nilang gawin. Na kung saan yung kalayaan nila ay limitado rin. Dahil sa gwardya, dahil sa lugar. Ang pagkakaparehas nila, lahat sila limitado. Lahat ng mga preso ng panahon na ito. Yun ang pagkakaparehas nila. Anong pinagkaiba naman nila? Yung iba, walang Jesus. Si Apostle Paul, may Jesus siya. Yun ang game changer. Anong pagkakaparehas natin? Lahat tayo may pagsubok sa buhay. Anong pagkakaparehas mo ng iba mong kaibigan? Lahat kayo may limitasyon at may pagsubok sa buhay. Anong pinagkaiba mo? Ikaw nga lang may Jesus ka. Na pwede kang samahan sa kalagitnaan ng iyong pinagdadaanan. At pwedeng mabago lahat ng sitwasyon na yon. Ang importante, hindi yung pinagdadaanan mo. Ang importante kapatid, hindi kung ano yung daanan mo. Ang importante, sino yung kasama mo dun sa journey yon. Kapag kasama mo si Jesus, kahit anong sitwasyon, mamumunga ka. Kahit anong sitwasyon, may himalang mangyayari. Ulitin ko, ang himala ni Lord, may iba't ibang mukha. Pwedeng maghimala ng Panginoon ng panahon na ganito yung buhay mo. At pwede rin maghimala si Lord dyan sa sitwasyon mo ngayon. Ano importante? Si Jesus sa sitwasyon mo. I want you to close your eyes right now. Sino po sa atin ngayon, malinaw na malinaw sa iyo yung limitadong sitwasyon mo ngayon? May barriers, nagdudulot sa iyo ng minsan ng kahihiyan, mga pagkukulang, kahinaan. Ano yung mga pinagdadaanan natin ngayon? Pwede ba? Starting today, kapatid. Total, lahat din naman tayo may pagsubok. Sila rin may pagsubok. Maging iba nga lang tayo. Sama mo si Jesus sa loob ng sitwasyon na yan. Kikilos si Lord. Ngayong oras na ito, kapatid, ikaw sa si Lord. Pagbulay-bulayan mo, hayaan mo si Lord mangusap sa iyo. I believe that the Spirit of God is moving in this place right now. Dear Holy Spirit, move and touch your people. And for all of you right now, ikaw kapatid ngayon, maybe this is your first time na napakinggan na mensaheng ito. Maybe first time ka na-invite or maybe napadaan ka lang. Ngayong araw nito, hindi nagkataon yan kapatid. Mahal ka ni Jesus. Kung may matindi kang pinagdadaanan ngayon, may matinding change, or challenges ngayon sa buhay mo, naniniwala ko that this is the right message for you today. Sama mo si Lord sa pinagdadaanan mo. Kung yung dati wala si Lord, sarili lang natin, this time, sama mo si Lord. Makikita mo kapatid ba, ma-maximize mo yung buhay mo. At ipagpapasalamat na lang natin, buti dumaan ako dito. Dahil nakita ko yung glory ni Lord, yung kamay ng Panginoon. If you want Jesus in your life right now, if this is your first time na gusto mo kapatid na maghari si Lord sa buhay mo, na pangunahan ka ng Panginoon sa buhay mo, na iligtas ka ng Panginoon sa sitwasyon mo yan. The Bible said in John 1:12, yet to those who receive Him,
To those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Sino man daw tumanggap sa Kanya, manampalataya sa Kanya, bibigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Who wants to accept Jesus right now? At isama siya sa bawat season, sa bawat journey mo. If you want to accept the Lord Jesus Christ right now, if you want Jesus to save you today, if you want Jesus, kapatid, na makialam dyan sa sitwasyon na yan, na mahirap ngayong araw na ito yung tamang oras. Bibilang ako ng 3, kapatid, taas mo na mabilis yung kamay mo, mananalangin tayo. And I believe that after this, your life will never be the same again. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. Habang nakataas siyang kamay na yan, kapatid, manalangin ka ng personal na panalangin. Sabayan mo ako sa panalangin ito, but make it your personal prayer. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. In Jesus' name, Jesus. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo ito for the very first time, maniwala ka, tinanggap ka ni Lord. Walang sino man nalalapit sa Kanya na itatakwil ni Lord. Ano man ang past mo, kapatid. Mahal ka ni Jesus. Congratulations, because starting this day, kung first time mong ginawa ito, ang tawag sa iyo ay anak ka ng Diyos. Not because of religion, but because of your relationship with the Lord. Mahal ka ni Lord. And for all of you right now na may matinding pinagdadaanan, matindi yung mga limitasyon sa kanyang buhay, nababatid ng Panginoon yan, kapatid. Kaya ka nga nandito. Mahal ka ni Lord. Hindi niya hinayaan na hindi mo maririnig ang mensaheng ito. Yes, nag-iba lang ang sitwasyon. Pero hindi nag-iiba ang Panginoon. Ulitin ko, kapatid, nag-iiba ang sitwasyon. Pero hindi nag-iiba ang Panginoon. Di siya nag-iiba because Jesus is the same yesterday, today, and forever. Father, in the name of Jesus, I lift up to you these people. Meron dito, Lord, may matinding challenges siya physically. Father in heaven, you have said in your word that by His wounds we are healed. Lord, I pray for miracle right now. I pray for healing in the name of Jesus. Gamitin mo po itong miracle na ito ng kagalingan para maitaas ang iyong pangalan, Panginoon. I rebuke that sickness in your body right now. Karamdaman lumayas sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kagalingan dumaloy in the name of Jesus. Receive your healing right now. I pray, God, that you mend every broken heart today. Lahat na nasugatan ng kanyang puso, nagkaroon ng kabiguan, Panginoon. I pray, God, na magamit ang mga kabiguan na ito. Magamit ang bawat hapdi na ito, Panginoon, para patuloy na mangarap, para patuloy na mabago, para patuloy na umusad ang kanyang buhay. Turn this morning into dancing, Lord. Yung kalungkutan na ito, susunod ay may matinding celebration na mangyayari sa kanyang buhay in the name of Jesus. I pray, God, for your presence, Panginoon, ngayong oras na ito sa kanyang pinagdadaanan. Ang mahalaga ngayon, Lord, hindi yung daanan, kundi yung kasama namin dito sa journey ito. Ikaw po yun, Panginoon. Like Apostle Paul, nung sinamahan mo siya sa labas, sinamahan mo rin siya, Panginoon, sa kanyang house arrest. Sa kanyang sitwasyon, Panginoon. Because ikaw yung Diyos na hindi nagbabago kahit kailan. Ngayong oras na ito, kapatid, ikaw at ang Panginoon, ilapit mo kay Lord yung sitwasyon na yan. Ilang segundo, kapatid. 30 seconds to 1 minute. Just talk to God personally today. Mula sa iyong bibig, mula sa iyong labi, kapatid. Just talk to God. Just invite Jesus in your situation today. Kung kinakailangan, mag-confess ka. Kung kinakailangan, mag-repent ka. Kung kinakailangan, magpasalamat ka. Kung kinakailangan, humiling ka. Kapatid, the Lord is here. He is listening right now. In the name of Jesus, I pray, God, for your presence to move in our situation today. Let Jesus be the Lord over your situation. Place my trust and find my glory in the
Just talk to God. Kumikilos ang Panginoon sa iyong buhay, sa iyong sitwasyon. I pray, God, that you touch this heart. I pray, God, that you bless these hands. Bless the works of these hands. In the name of Jesus. I pray, God, that you give them vision, Lord. I pray, God, for power, oh God. Bigyan niyo po siya ng lakas para makabangon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Palakasin mo po ang kanyang kalooban, Panginoon. Pawiin niyo po yung takot, Panginoon, na pumipigil sa kanya, sa kanyang pagbabago, sa kanyang pag-usad. Bigyan niyo po, Panginoon, ng kagalingan, ng katagumpayan ng bawat isa na sumasamba, na nananalangin, na umaasa sa iyo lamang, Panginoon. Knowing that Jesus is the same yesterday, today, and forever. Sa iyo kami magtitiwala, Panginoon. Wala nang iba. Turuan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon, na sumandal sa iyo lamang. Ngayong oras na ito, kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Muli kang manalangin, muli kang sumamba, muli kang magpakumbaba at muli kang umasa sa Kanya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Come on, for the last time, lift up your voice and declare it. Lord, we place our trust in you, Lord. Oh, Lord. Find my glory in the power of the cross. In every need, Oh, Jesus. let it be said of me. My soul so true, my soul so full is Christ alone. Lord, we declare that you are the source of our strength. You are the source of our hope. Maubusan ng iba. Maubusan na kami ng kalakasan. Maubusan na ang iba ng pag-asa. Hindi ka maubusan, Panginoon, because you are the source of everything, God. Salamat po. I pray, God, na mag-download ka muli, Panginoon, ng strength ng pag-asa sa bawat isa. Dalangin ko nga po, Panginoon, maranasan ng bawat isa yung himala simula sa araw na ito. Salamat po sa kalakasan. Salamat sa panibagong mukha ng himala na mararanasan namin at naranasan namin ngayong araw na ito. Dahil po sa mga ito, Panginoon, marapat lamang na mabigyan ka ng papuri at pasasalamat. Salamat po, Panginoon, sa iyo po ang aming pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. Dahil ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Come on, malakas na papuri sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. We were the beggars, now we're royalty. We were the prisoners, now we're running free. We are forgiven, accepted, redeemed by His grace. Let the house of the Lord sing praise. There's joy in the house of the Lord. There's joy in the house of the Lord today. And He won't be quiet. Shout out your praise. There's joy in the house of the Lord. Our God is surely in this place. And He won't be quiet. Shout out your praise. Oh, oh. Shout out your praise. Oh, oh. Shout out your praise. Shout out your praise. Oh, oh. Shout out your praise. God bless church. See you next Sunday.